kailangan natin sa ating buhay at trabaho. May magandang paalala sa atin sa Joshua chapter 1 verses 7 and 8 tungkol sa kahalagahan ng lakas ng loob at katapangan. Ang sabi dito, "Only be strong and very courageous. Then you will make your way prosperous, and then you will have good success." Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang tagumpay ay para sa may tibay ang kalooban. You need courageous leadership to succeed in life and in business. At paano natin ito isa sa buhay? Una, tandaan mo, real courage is not the absence of weakness but the ability to overcome it. Ang tunay na katapangan ay hindi kawalan ng kahinaan. Lahat tayo ay may weakness. Lahat tayo may flaws. Ngunit, hindi mo hahayaan na pigilan ka ng iyong weaknesses para abutin ang iyong mga mithiin. Ang pagkilala sa iyong kahinaan at kakulangan ay isang hakbang tungo sa katapangan. To overcome these weaknesses is real courage. Pangalawa, real courage is recognizing your need for others. Katapangan din ang pagkilala na kailangan mo ang tulong ng ibang tao. We are stronger when we work with others. May mga bagay na natatakot tayong gawin kung mag-isa lamang tayo. Pero kapag may kasama na tayo, lumalakas ang ating kalooban. Draw courage from the people you value and trust. At pangatlo, real courage is possible in Christ. Maraming bagay sa trabaho at buhay natin ang hindi tayo maglalakas loob na gawin kung nakatuon tayo sa sariling lakas lamang natin. But focus on who God is. Focus on what Christ has done for you, and you will be courageous to face life's challenges. Isa sa mga battle cry ko sa tuwing ako'y panghihinaan ng loob ay ang Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Kapag kailangan mo ng tunay na katapangan, lumapit ka sa Diyos at sa Kanya ka humingi ng lakas ng kalooban. Kailangan mo bang maging matapang para harapin ang mga problema sa iyong trabaho at negosyo? Real courage is not the absence of weakness, but the ability to overcome it. Real courage is recognizing your need for others. Real courage is possible in Christ. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kagabay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zambasulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zambasulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio.
Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Good morning, Zamboanga Peninsula. Good morning, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Ngayon po ay araw ng Wednesday, October 29, 2025 at kayo ay nakikinig sa programang Oras na Zamba Sulta. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siyempre sa ating mga kabarangay dyan sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi. At siyempre, Sar, no? Good morning din aki na Ciudad de Zamboanga sa Palembang, Sultan Kudarat, Mapia, Mapita. Nakalimutan kong itanong sa aking kaibigan, no? Yung sa Iranon, may mga ganun kasi. Tsaka kita mga greetings and sina, no? So, good morning sa iyo. And syempre, partner, good morning. Yes, good morning. At again, gusto natin magpasalamat din sa Panginoon sa successful na celebration ng ating anniversary kahapon. Maraming salamat po sa lahat ng mga bumati, nagpadala ng kanilang greetings, nagpadala ng kanilang donation. Ayan, may mga humabol pa kahapon, no? Mga sponsorship. Yes, at maraming salamat po sa lahat ng ating mga visitors na pumunta dito kahapon from different agencies. Meron tayong visitors from PhilHealth, from National Nutrition Council, from Department of Migrant Workers, ayan, from C3 Church. Good morning, Pastora Estrella. Tama ba, no? SSS. Andito rin si Fuerza Naval. Mga kapuwersa Naval. At syempre, ang ating kapitbahay. Kapit opisina, Napolcom. At syempre si Sir J, ang ating RMFB, di ba? Yes, si ang Sir ating Jason. PNP. Good morning din at thank you sa ating mga listeners na nandito rin kahapon. Oo, si Sir Bernardo Bonifacio. Yes, good morning. Good morning po. Oo, workmate niya palang aking husband. Isa ang kanilang area ng pinagtatrabahuan. Area of responsibility. Oo. Kinsa pa? Sino pa? Marami pa, sir, no? At Kuya Noli. Si Kuya Noli pala. Good morning. Si Kuya Noli siguro parang sila na rin ang nag-sign off. Nag-sign off. Oo, sila parang. Kuya Meng. Hello, Kuya Noli. Hello, Kuya Noli. Salamat po talaga. Tsaka kay Mrs. na rin. Kay Ma'am, kay Mrs. din. At sa DXAS family natin, sir, no? Alam mo yung nandirito yan sila kapag may mga selebrasyon. At good morning din po kay Ma'am Pat Lim na nagbigay din ng something sa atin kahapon. Salamat po sa prutas. Yes. Ayan. Anong something? Yun na. Prutas. Okay. Hindi ko alam. Baka may something na iba pa. Hello po, Ma'am Pat. Good morning. Good morning. Good morning. At, sa ating, syempre, no, sa Hamid family, no, good morning din po. Salamat sa Sati, no, sa Jimmy Sati. Good morning. Salamat. Yes. Thank you rin kay Kuya Lucho sa ating president. Ayan, kahit nasa Thailand siya, Bangkok, Thailand. Hindi ako sinama, ha? Nagbigay siya ng oras kahapon sa atin para magbigay ng challenge and encouragement. Thank you po, Sir Lucho, Kuya Lucho. And we are officially 57 years old. 57 years old. So, happy New Year sa DXAS. Hindi, kasi bagong kanto. Dapat magbago na din tayo. Ayan. So, maraming salamat. Next month, may pa-camera na tayo. Salamat pala sa nagpahiram ng camera kahapon. Kenkel. At sa mga bumati sa atin, sir, sa loob at labas ng Ciudad de Zamboanga. Kuya Marlon. Kuya Marlon. Thank you. Ang aking mga kaibigan din sa... Yes. Ayun. Shadrach. Kay Shad, no? Kay Cha. Kay Glenn K. Kay Glenn K. No? Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, dahil nag-celebrate tayo kahapon, eto naman, mag-countdown naman tayo. Meron na lamang 56 days na lang, Bin. 56 days na lang bago ang Pasko. At bukas, 2 days na lang, November na. So, ganun na talaga. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na. Busy na ang ating mga buhay, especially pagpatak ng November. October 31, ayan, holiday. Enjoy your holiday. At ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Kay Bolbe CLD aton
magabisinos, di ba? Uuwi yan dahil syempre, family reunion, vacation, o yung mga estudyante natin ngayon, nagbabakasyon pa yan. Enjoy your vacation, ha? Sem break, no? Oo, November 3 ang kanilang balik eskwela for DepEd. And ewan ko ang high school, no? Aton college, murag nag-mental health wellness din ata. Sige po, good morning sa lahat. Oras natin alas 7:12 ng umaga. Siyempre, samahan niyo po kami para po sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. At siyempre, no, sa inyong mga tanong at komento, mensahe, no? At siyempre, sa mga gusto ng update, no, sa mga winners natin, SAR, especially sa winner natin kahapon, 'di ba, no? So kayo po ay pwedeng mag-text. I-text niyo lang, no, i-drop niyo lang ang inyong mga message. Iwan niyo lang po diyan sa ating cellphone number sa 0916-296-6625 o di kaya sa ating Facebook page, no? Pwede po kayong mag-chat sa 1116 DXAS Your Community Radio Facebook page. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy birthday. October 29, happy birthday kay Jella Fugaban at kay Marjorie Kismundo. Happy birthday. Ayan, syempre, no, happy birthday rin dito sa akin, Sar, kay Darwina Junaire. Hello, Dar. Good morning. Happy birthday. Ayan, kay Bossing, no? Kay Sir Jeff Bagwasan, no? Happy birthday. Bagwasan. At syempre kay Auntie Zeng Opaw at sa aking batchmate, no, si Mijar Sarail, no? Bids, happy birthday. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat. God bless you po and enjoy your day. Salita at tanong ngayon. Para sa ating salita ngayong umaga, thankfulness for people who care. Sa Filipino, pasasalamat para sa mga taong nagmamalasakit. Natsyavakano, gracias para kon magahente kien takwida kanaton. Sa Bisaya, pagsasalamat alang sa mga taong may pagpakabana. At sa Ilonggo, pagpapasalamat o pagpasalamat sa mga tao nga nagaulikid. Siyempre, hataw sugno lando yung pagsarang sukol ang mga tao amon taga iaayaran kita ako, atawa ako. Ayan. Tanong po natin, sino po yung taong nagpakita o nagpapakita sa inyo ng pag-aaruga ngayon? Ang ating verse ay Ecclesiastes chapter 4 verse 9, "Two are better than one because they have a good return for their labor." Sa Magandang Balita Biblia version, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Alam mo, Bino, sa ating buhay, sabi nga nila, no man is an island. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay ipinanganak na talagang may support system na ibibigay ang Panginoon. Hindi tayo mabubuhay na mag-isa lamang. Ang bawat isa sa atin ay meron talagang itinalaga ang Panginoon, tinatch ng Panginoon kung sino ang pwedeng mag-alaga sa atin. Maraming paraan pwede para tayo ay maka-feel ng pag-aaruga. Physically, may nag-aalaga sa atin, sa ating emotion, sa ating spiritual, at kahit sa ating financial. Di ba yung mga pagkakataon na wala kang pera, nagkasakit ang anak mo, ang ikaw mismo ang sarili mo, pero makikita mo meron na lang magpapahiram ng pera, meron magbibigay ng pera. Lahat yan ay regalo ng Panginoon dahil gusto ipakita ng Panginoon sa atin na dapat tayo magpasalamat doon sa mga taong nag-aalaga rin sa atin. At saka alam mo, sir, no, parang sa basketball, alam mo, no, may time talaga na kailangan mong nakadepensa, 'di ba? Nakadepensa or defense, 'di ba? Kumbaga may mga panahon naman talaga na kailangan mong taasan yung security mo na parang ayaw mong may lalapit sa iyo, ayaw mong may
alam mo yun, no, manghihimasok. May tumulong. Oo, may tumulong. Pero alam mo siya sa mga na-realize ko, no, kailangan mo ding maging wise sa pag-handle ba ng especially ng ganun. No? Dapat lagi kang maging open. No, kumbaga yung nga minsan ang kailangan mo lang talaga is magsabi, no, na kailangan mo ng tulong, and then doon mo marirealize na higit pa sa ine-expect mong tulong kasi nga yung sabi nga dito, no, 'di ba, two are better than one. May favorite akong kanta tungkol dito Two is better than one. Narinig mo na yun, 'di ba? Oo. Don Moen ba yan? Hindi, yan. Hindi, I mean love song yan. Okay. Talagang I believe na talaga ako sa iyo, no. Lahat talaga ay gospel song, no. Hindi, I mean pero hindi habang pag naalala ko to, no, talagang effective kasi siya, Sar, 'di ba? Kaya nga may left at right. Oh, 'di ba? Alam mo 'yun. Yun yung isang basic na pagpapaalala sa atin kabarangay, no, na talagang dapat may partner talaga. Oh. Mahalaga sa ating buhay, Bin, na ma-recognize natin na kailangan natin ng tulong ng iba. Oo, tama. Oh, 'di ba? Kailangan natin ma-realize na hindi natin kaya all alone. All by ourselves, 'di ba? Hindi natin kaya. Kailangan natin tanggapin na kailangan natin ng tulong at kailangan nating tanggapin yung tulong ng iba. Mabigat kasi, Bin, kung ikaw lang lahat. Kung gusto mo, Akel, ito lang todo mo, be, mabigat yun. Kailangan natin ma-realize na si Lord, meron siyang taong ginagamit para matulungan tayo. Aside sa mismong si Lord ang tumutulong sa atin. At kailangan natin maging thankful. Diba? Yung word naman natin for today, pagpapasalamat para sa mga taong nagmamalasakit. So, si man realize kita, Ara, pwede ba kita rin di gracias ko na kilos gente, magahente ken tayo da kanatun. Minsan kasi, no, tanggap lang tayo ng tanggap. Oo. Pero hindi tayo nakakapagpasalamat, nakakapag-thank you. Without realizing na yung mga taong yan, hindi lang sila kumbaga parang aksidente or required na magbigay or tumulong sa'yo, no? Kasi kung maiisip mo rin, Sir, kasi yung iba, parang tayo mismo, no, sila din mismo yung nagbibigay, kumbaga nagpapakita ng sign or motibo na parang wag mo akong tulungan. Di ba minsan kasi gusto mong tulungan ka pero yung action mo parang, di ba, ayaw mo. In which tayo naman or may mga tao na natural lang na ikaw ay tutulungan kahit hindi mo sinasabi, no? Wala kasing term na dahil tinulungan ka tapos sabihin mo hindi ko kailangan. Hindi, walang ganoon, no? Kumbaga lahat 'yan ay dumating sa iyo, no? Yung sabi nga yung tamang panahon. Hindi ba may ganun eh. Even in sa tingin pananaw mo na negative yung naging resulta, yung tulong na dumating or napaabot sa iyo is talagang intended talaga para sa iyo yun. Naalala ko tuloy yung mga OFW natin. 'Di ba maraming mga testimony na minsan mabigat na talaga sa kanila kasi kukontakin na lang sila kung kailan lang may kailangan. Hindi lang naalalang kumustahin or kaya magpasalamat, 'di ba? So, today po i-realize natin, ken akil magahende tayo da kanaton. Tayo ba ay grateful na sila ay tumutulong sa atin? Thankful po ba tayo? Nagpapasalamat po ba tayo dahil andyan sila? Pero I hope no yung character natin, hindi ba akil absorb lang todo ayuda. Yung madidrain na lang yung taong tumutulong sa'yo kasi yung ginagawa mo ay absorb lang lahat kung anong pwede mong ma-absorb. Oo, wag naman sana ganun. No? Sa mga taong tumutulong sa atin, I hope kasali sila sa ating prayers, protection, guidance sa kanila, 'di ba? And one day, tayo naman ang maging katulad nila. Akil ta pwede ayuda. Tama. Hindi lang yung tanggap lang ng tanggap tayo. Sa ngayon, kung tagatanggap ka pa lang, magpasalamat ka. Pero darating ang araw pag i-elevate na ni Lord ang status mo or may heart ka talaga, hindi naman kailangan talaga bina kedanay turiko antes to pwede ayuda. El corazon di tuyo, si kaya to ayuda, dale. Diba? Ikaw naman ang maging ganon. Tama, no? At saka especially, sorry, yun nga, may mga maliliit na bagay na maliit na bagay siya pero yung nagiging resulta is malaki. Malaking epekto.
'Di ba? Maliit na bagay pero malaking epekto. Yun. Ayan. Kaya po ang ating challenge ngayon sa ating mga tagapakinig, take time to personally thank one person. O kung tiyan pa dos, why not? Oo. 'Di ba? Take time to personally thank one person na nag-serve po sa inyo at naging bridge para po kayo ay matulungan, maiahon sa sitwasyon na meron kayo, sa problema na meron kayo. Kaya muli po, ang ating katanungan, sino yung taong nagpakita ng pag-aaruga o ng pag-aruga sa inyo? Yan po ang ating salita at tanong ngayon. Zambasulta Balita. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Birthday ko ngayon, libre ang taho. Yan po ang taong-taong slogan ng mantatahong si Tatay Ruben Tolentino mula po sa Tarlac City sa tuwing sasapit ang kanyang kaarawan. Ang pamamaraan kasi ng selebrasyon ng kanyang special day ay sa pamamagitan ng pamimigay ng libreng taho sa kanyang mga customer at sa kahit na sinong makita niya sa daan. This year, nasaksihan siya mismo ng isang photographer na si Fritz de la Cruz habang nagpa-participate sa Scott Kelby Worldwide Photo Walk 2025. Kaya naman, siya na ang naging subject sa pagkuha ng larawan ni Fritz. Nang tanungin si Tatay Ruben, sinabi niyang 3 taon niya na itong tradisyon kada birthday niya. Para sa kanya, kahit na mahirap lang ang buhay at importanteng matugunan ang pangangailangan, mahalaga pa rin ang pagpapasaya sa kapwa kahit sa simpleng mga paraan. Kaya po mga kaagapay, nakaka-refresh ang gawang kabutihan na ito. Minsan kung sino pa po ang may kakulangan sa buhay, sila pa ang may malaking puso para tumulong at magbigay ng ngiti sa iba. Kaya binabati po namin ng very good work at belated happy birthday si Tatay Ruben. Dalangin po natin na marami pang maging kagaya ni Tatay Ruben, isang Pilipinong hindi tinitingnan ang pera at iba pang panlabas na standard para makapag-iwan ng positive impact sa iba. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, naranasan mo na bang umasa dahil hindi tinupad ang ipinangako sa iyo? Isang TikTok video ang viral ngayon nakuha ni Lea Tubong Cuyapo, Nueva Ecija, kung saan makikitang nagpapalipas ng gabi sa waiting shed ng kalsada ang kanyang magsasakang ama, kakaintay sa buyer na nangakong bibilhin ang inaning palay. Hindi inakala ni Tatay Leo na hindi siya sisiputin ng buyer, gayong wala rin itong pasabi sa update kaya doon na lamang nagpagabi. Nakakalungkot dahil kinaumagahan nabenta na lamang niya sa paluging presyo. 11 pesos na lang kada kilo dahil inabutan na ng ulan ang palay sa daan. Ani ng mga netizens kung sino pa silang patas na lumaban, sila pang napaglalaroan ng kapalaran. Kaagapay, ma-encourage sana tayo ng story na ito na matutong tumupad sa usapan. Sabi nga ng isang verse mula sa Bible, no, let your yes be yes and your no be no. Be careful sa mga promises na binibitawan dahil minsan may mga taong malaki ang isinasakripisyo o isinasantabi alang-alang sa mga salitang iyong sinabi. Ayan. Ito yung kanina, sir, no? Sinabi natin. Oo, nakakalungkot, no? Diba? Pero iniisip ko ngayon, hindi din natin alam, baka may nangyari din doon sa buyer.
O no, baka nasabi también kita, tiyan emergency, may nangyari sa kanya kaya hindi siya nakapunta. Pero kung talagang prinank nga lang si tatay, kawawa naman po si tatay. At alam niyo po, hindi man namin kayo makilala kung sinong buyer ka, pero naniniwala talaga tayo, Bin, na nakikita ng Panginoon at kilala ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Sabi niya nga, 'di ba, alam niya kung ilang piraso ang buhok mo. So ang buong pagkatao mo ay kilala ng Panginoon. At hindi ka man magantihan ni tatay dahil hindi niya na alam kung nasaan ka at hindi naman advisable ang revenge. Pero si Lord, hindi talaga niya hahayaan na hindi maparusahan, madisiplina itong mga taong gumagawa ng panloloko. Kaya ang hirap ng buhay, mahirap na nga ang buhay, ito pang gagawin natin. Kaya tama 'yun, 'di ba? Sabi ng isang Bible verse, let your yes be yes. Si yes, edi yes, tuparin mo. Si no, edi no. Pilitin mo. I mean, hindi naman pilitin, pero talagang gagawa ka ng paraan para talagang alam mo 'yun, ma-settle or magkaroon talaga ng kalinawan, sir, no? Makakapunta ka man or hindi, 'di ba? Siyempre mas maganda kung nakapunta si buyer. Pero kung hindi, talagang dapat sana naghanap talaga ng paraan. Alam mo nangyari sa katulad ba, sir, no, sa isang sitwasyon na may nag-invite sa atin na maging guest. Sa isang gathering. And then biglang nagka-emergency. So siguro nung Sabado lang to, nagka-emergency tapos talagang hindi kaya ng oras na pumunta. So kahit na apiki, pero talagang gumawa talaga ng paraan para tawagan, para i-update i-inform yung nag-invite na talagang hindi makakapunta. Tapos yung explanation nandun talaga. So ayun. Pero actually hanggang ngayon hindi pa rin nagre-reply yung yan tampo. Intindihin lang muna natin kasi baka akala nun nagdadahilan tayo. Pero tama yun. Kung nag-yes ka, kabarya keda el ora, yan apikihan to, yan siya ni emerhensya, mandagayod sabi. Tatay Ruben ba yun? Hindi pala yung taho pala yung si Tatay Lito. Tatay Lito, sorry po pwede nyo ba akong hintayin? Pwede sanang ganun, no? Pwede nyo ba akong hintayin? Kung kaya pa, kung hindi pa, uwi na lang po kayo. Kabardali Consuelo. Oo. 'Di ba yung sa pamasahe niya, sa effort niya, yan dapat yung ginagawa natin kapag hindi na talaga kaya. Naalala ko may nagsabi sa akin, kung nangako ka, gawin mo talaga. Unless na lang, between life and death na yan, na hindi mo na talaga magawa. Pero kung nangako ka, gawin mo talaga. Siguro sa ganito ya abla, anda to, o hindi, sa ganito. Diba? So, hopefully po, no, maantig po ang ating puso at wag natin tong gayahin itong buyer. Pero hindi din natin nga ma-judge kung ano ang nangyaring emergency sa kanya. May chance pa po kayong magpaliwanag. Kahit nalugi si tatay, may chance pa po kayong magpaliwanag. Pero si Akel gayon dyan, prangto kung tatay, ang ato na lang masulti din Bin, God bless you na lang jud. Okay? So, thank you din pala kay Tatay Ruben na namimigay ng libreng taho. Dapat mapuntahan yan. Ang layo nito. Bilan na lang kita ng taho dito. Okay, sige. Pero thank you po. Thank you sa puso ninyo na in a small way, napapasaya nyo po lahat ng mga tao, lalo na yung mga bata na gustong-gusto yung taho. So, yan po ang ating mabati ang mabuti, maitama ang mali. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:30 na ng umaga. At para po sa ating balita, isang tensyon ang naganap kahapon sa bayan ng Tipo-Tipo Basilan sa pagitan ng tropa ng gobyerno at armadong grupo. Ayon po sa post sa social media ng Tipo-Tipo Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, nagsimula ang palitan ng putok bandang alas 7 ng umaga sa mismong sentro ng bayan. Umabot hanggang tanghali ang heavy exchange of gunfire sa mga residential area. Dahil dito, tinatayang nasa 90% ng mga residente mula sa Tipo-Tipo proper ang lumikas at umalis sa kanilang mga bahay.
Hinikayat ng MDRRMO ang mga lumikas na magpadala ng kanilang impormasyon para sa accounting at relief operations. Nagbigay din sila ng babala kahapon na manatiling kalmado at makipag-ugnayan sa mga opisyales ng barangay o sa MDRRMO para sa karagdagang impormasyon at tulong. Zambasulta Balita. Kinumpirma ng militar na ang naganap na bakbakan kahapon sa Tipo-Tipo, Basilan ay isang kaso ng RIDO-related violence o alitan sa pagitan ng magkakalabang pamilya at hindi isang atake ng mga rebelde. Sa isang opisyal na pahayag, nilinaw ni Brigadier General Frederick M. Sales, ang brigade commander ng 101st Infantry 3 Red Arrows Brigade, na ang insidente ay nag-ugat sa RIDO-related violence between local parties. Bilang tugon, agad pumagitna ang mga otoridad upang pakalmahin ang sitwasyon at maibalik ang kaayusan sa lugar. Tiniyak ng militar na ang kanilang presensya ay bahagi ng kanilang mandato na panatilihin ang kapayapaan at tiyakin ang kaligtasan ng mga sibilyan. Ayon sa pinakahuling ulat, humupa na ang bakbakan matapos makipagnegosasyon ang mga lider ng komunidad at militar, bagamat patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa lugar. Zambasulta Balita. 4 na katao ang sugatan at tinatayang nasa 7,000 individual o katumbas ng 1,400 pamilya ang lumikas mula po sa kanilang tahanan dahil nga sa nangyaring tensyon o sagupaan sa pagitan ng dalawang magkalabang grupo o pamilya at kung saan dinala ang mga sugatan sa Lamitan District Hospital sa Lamitan City. Ang mga lumikas ay nagmula sa Barangay Baginda at Tipo-Tipo proper. Ayon pa ito sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO. Ayon pa kay Governor Mujib Hataman ng Basilan, nag-ugat ang tensyon sa pagpatay sa isang guro at kagawad ng Barangay Baginda na miyembro at taga-suporta ng MILF noong Oktubre 21 sa Lamitan City. Hinihikayat ni Hataman ang lahat ng panig, lalo na ang MILF na naghahanap sa suspect o ng suspect sa Barangay Baginda na hintayin ang investigasyon ng Philippine National Police o PNP at sundin ang due process upang mapanatili ang kapayapaan. Tiniyak din ng gobernador na nananatiling nakatuon ang mga sundalo at pulis sa maximum tolerance, ngunit mag-iiba ang sitwasyon kung may tangkang pasukin ang munisipyo. Zambasulta Balita. Agad na nagpatawag ng pagpupulong si Mayor Kimer Olaso sa mga otoridad kasunod ng tensyon na naganap sa Tipo-Tipo, Basilan kahapon. Ito ay bahagi ng pag-iingat upang panatilihing ligtas ang lungsod ng Zamboanga. Ayon sa opisyal na Facebook page ng City Government of Zamboanga, nananawagan si Mayor Olaso para sa mas mahigpit na seguridad at pinatinding pagmonitor sa sitwasyon upang masigurong mananatiling ligtas at normal ang sitwasyon sa lungsod. Ipinahayag ni Joint Task Force Commander Colonel Danilo Ambe na ang insidente sa Basilan ay nag-ugat sa isang lokal na alitan ng pamilya at hindi kaugnay sa politika. Tiniyak niya na walang banta ng pagkalat ng gulo sa Zamboanga City. Gayunpaman, nagmungkahi si Philippine Coast Guard Station Commander CGLCDR Tristan Jenner Herediano na nagdeklara ng Red Alert bilang standard operation measure ng pagtatag ng isang Maritime Security Council para sa Zamboanga City upang higit na mapahusay ang proteksyon sa hangganan ng dagat at mapalakas ang koordinasyon ng mga ahensya. Nagpahayag si Mayor Olaso ng buong suporta sa mga proactive na hakbang sa seguridad. Sa kanyang Facebook post, tiniyak ng alkalde sa publiko na hindi sila dapat mabahala. Dinaluhan ang pulong na ginanap sa City Hall ng mga pangunahing tauhan mula sa Joint Task Force Zamboanga, ZCPO, PCG, Philippine Marines at Navy.
Zambasulta Balita. Ayan, for clarification, Bin, yung naganap pala kahapon sa Tipo-Tipo Basilan, yung pala yung rido between local groups or families. Naalala natin, ito ata yung shooting incident na naganap sa isang sa public market. sa bus terminal. Bus terminal. So, nagkaroon ng rido. So, pumasok lang yung presence ng ating government para mag-mediate. At kasi kahapon, marami ring mga balita na binaback upan daw ng MILF. No, so mas nagbibigay yun ng ng tensyon, kaya nga sabi ng komandante rin ng 11th Infantry Division, Major General Leo Peña, dahan-dahan tayo sa mga report na nagsasabi na ito ay binabackupan ng MILF. Nagkataon lang na isa sa mga grupo na involved nga doon sa rido member ng MILF. Oo. Tapos natatawag na parang laban ito between MILF, kakampi yung isang local family na gumaganti at kalaban ang gobyerno. So, hindi po ganon ang sitwasyon. So, kumbaga, isolated ito na pangyayari. Pero ang panalangin natin na humupa una ang kanilang mga puso, Bin. Alam mo, masakit din kasi sa family yung nangyari. Pero, yun nga yung lagi nating paalala dito. Mahirap man, mabigat man, pero yung paghihiganti ay ipasa Diyos po natin ang lahat ng bagay. According nga, sabi nga sa, di ba, ng local government, sir, no, na hayaan or bigyan ng panahon ang lokal na ating kapulisan sa investigasyon. Ito rin ay challenge sa ating mga nasa otoridad. Dalian po ninyo ang investigasyon. At umaksyon. Umaksyon agad. Iparamdam kasi, yung dapat iparamdam talaga sa tao, especially sa mga ganitong insidente, sir, na yung presensya, yung umaaksyon. Tsaka yung ma-feel ng ating community, especially yung family ng victim, na talagang ginagawa naman for sure din ng ating mga kapulisan, ng ating mga otoridad yung investigasyon. Alam ko may nahuli nito may dalawa na report natin yan dito. Dalawa agad ang kanilang na-hold that day after how many hours ng shooting incident. So prayer po natin sa lahat ng pamilya at hindi lang siguro Bino sa mga ganitong pagkakataon. May mga families din tayo, may mga individuals din tayo ng mga listeners na akel Rabyaw yata, Chanyata hatred, kaya kita ablang kita kasapase gumanti sa Chabacano? Mambalos. Opo. Ipanalangin po natin sa Panginoon na humupa po ang ating puso kasi maraming pwedeng madamay. Like for example, yung nangyari kahapon, hindi natin alam kung anong trauma din ang pwedeng dalhin sa community dahil lang sa rido. So hopefully po ay kumalma po tayo at pilitin natin kumalma kahit mabigat na kumalma lamang. Kasi 'di ba yung enemy natin, lalaruin niya ng puso natin lalaruin niya ng isip natin. Manbalos. Kaya to, Cheneto Armas, 'di ba? Mikakampi ka, Cheneto grupo. Kauban ka sa inaning nga organization, pero po hopefully me time tayo na mag-inhale, exhale, and then balik sa Panginoon. Lord, alisin niyo po ito dahil once Cheneya rido, may paghihiganti na mangyari. Diba? Minsan hindi na natatapos yan. From generation to generation minsan. Kanda lola lang kanyang palyahan hasta kami ara mag-aapuyak. Yan naman na namin. So kawawa naman po walang good environment. No? Pero panalangin natin ang justice talaga na mangyari po sa pamilya ng biktima. So yan po ang ating balita. Zambasulta Balita. Samantala, Bin, sa ibang balita naman, nawawala po ang ilang puntod sa isang sementeryo habang ang iba ay tuluyan nang nahulog sa dagat matapos lumambot at gumuho ang lupa kung saan nakatayo ang mga nicho dito sa may East Coast ng Zamboanga. Ayon po sa ulat, gumuho ang pader o seawall na nagsisilbing proteksyon ng sementeryo dahil sa malalakas na hampas ng alon tuwing high tide. Matagal nang ipinaabot ng barangay sa City Engineer's Office ang sira ng seawall, ngunit hindi pa nga naisasagawa ang pag-aayos.
Samantala, sinabi naman ng City Engineers Office na naisagawa na nila ang inspeksyon at naglatag na ng panukalang cost estimate para sa kinakailangang repair. Kasabay ng paghahanda para sa undas, sinamantala naman ng ilang kabataan dito sa syudad ng Zamboanga ang pagkakataong para kumita sa pamamagitan ng paglilinis at pagpipintura ng mga nicho habang sila ay naka-wellness break sa kanilang pag-aaral. Zambasulta Balita. 2 individual ang nahaharap sa kasong kriminal matapos masangkot sa pagpapatakbo ng iligal na koneksyon ng kuryente na nagdulot ng pagka-electrocute ng 2 bata noong Hunyo. Naglalaro ng volleyball ang mga biktima sa Valle Vista, Barangay Kasanyangan nang madikit sila sa iligal na linya ng kuryente. Nagtamo sila ng matinding pinsala dahil sa matinding paso. Lumabas sa investigasyon na walang opisyal na linya ng Zamselco o Zamboanga City Electric Cooperative sa Valle Vista. Gayunpaman, ang mga sospek ay di umano'y kumuha ng kuryente mula sa ibang pinagkukunan at ibinebenta ito sa mga bahay-bahay. Inasikaso na ng Zamselco noong Biyernes, Oktubre 24 ang paghahanda para sa formal na pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries at paglabag sa Republic Act 7832 o Anti-Electricity and Electric Transmission Lines or Materials Pilferage Act of 1994 laban sa 2 sospek. Zambasulta Balita. 2 weightlifter na tubong Zamboanga ang nag-uwi po ng bronze medal sa kasalukuyang 2025 3rd Asian Youth Games na ginanap sa Manama, Bahrain. Ito po ang kinumpirma ni Dr. Cecil Atilano ng Zamboanga City Sports Director na ang mga medalistang bahagi ng delegasyon ng Pilipinas ay sina J.R. Colonia at Princess J. Ann Diaz. Si Colonia ay nanalo ng bronze sa boys 56 kg na kategorya, habang si Diaz ay nagtapos na may bronze medal din sa 44 kg na kategorya. Ang 2 medalya ay nakuha sa clean and jerk na mga event. Nagsimula ang Asian Youth Games noong October 22 at magtatapos sa Biyernes, October 31. Samantala, nagparamdam din ang Zamboanga City sa Batang Pinoy 2025 National Championships sa General Santos City matapos humakot ng 2 ginto at 3 silver sa unang araw ng weightlifting competition noong Linggo, October 26. Ayon naman kay Atilano, ang 2 ginto ay napanalunan sa boys at girls 10 na kategory, habang ang 3 silver ay nakuha sa girls 11, girls 12 at boys 11 na kategorya. Merong 251 na miyembro ang ipinadalang delegasyon ng Zamboanga City para sa Batang Pinoy na tatakbo mula sa October 25 hanggang October 30. Zambasulta Balita. At para naman sa ating announcement. Announcement natin, Bin, mula ito sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas o KBP, ang Media Specialist Association of the Philippines o MSAP ay magsasagawa po ng kanilang taunang Media Congress sa November 26 at 27 sa Juan Ayala, Makati City. Ang tema po ngayong taon ay Synergia Human Connections o Connection Meets Media Evolution. Layunin po nito na talakayin ang pagbabago at kinabukasan ng industriya, lalo na ang pagsasama ng media practitioners at mga umuusbong na technology sa media. Gaganapin din kasabay nito ang ICE Awards 2025 upang kilalanin ang mga natatanging trabaho ng mga media professional. Para po sa karagdagang detalye, bisitahin lamang ang mga social media accounts ng Media Specialist Association of the Philippines. Zambasulta Balita. Oras natin, alas 7:45 ng umaga at yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break po tayo sandali pero huwag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay makakasama po natin ang Zamboanga City Medical Center para sa ating segment Serbisyo kun Kompasyon. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing at Kabarangay Robin Soling. Magbabalik ang oras na Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad.
makabagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. May kasabihang edukasyon ang mabuting pamana ng magulang sa anak. Dagdagan pa natin, dahil ang pinakamagandang legacy ay ang faith sa Panginoon. Tingnan natin ang kwento sa buhay ni Georgia Castor mula sa Iloilo City. Ako nakakilala ako sa Panginoon kasi yung kapatid ko una nakakilala. Tapos mayroong siyang pinadala na pastora pag-share ng Word of God. At doon ko nakilala ang Panginoon na tunay pala siya at buhay. Kasi noon na hindi pa ako sa Panginoon, hindi ko alam yung Bible. Hindi ko yan alam. Tapos palamura. Tapos iba ang paniniwala. O palagi pa kami sa mga disco-disco. Hindi naging madali ang kanyang buhay. Nasubok agad ang kanyang faith through her marriage. Pero yun din ang season kung saan nakita niya ang greater purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Question ko sa Panginoon, bakit siya ang naasawa ko? Kasi grabe nga challenge sa kabuhay ko. Consequence, nakapag-asawa ako na walang totoong relasyon sa Panginoon. Minsan, sabi niya, hindi ako magsimba. Kahit magbigay ako sa Panginoon, ayaw niya. Tapos, yung pinabili pa ako yung sigarilyo ba? Doon ko nalaman pala na yung lugar na yun sa kanilang lugar, walang isang nakakilala sa Panginoon. Doon halos mga babaylan o yung mga witchcraft, doon sila masamba. Pero sa biyaya, kahit na yung nag-sacrifice ako, pero sinagot ng Panginoon na doon sa lugar na yon mapuntahan at ma-share sang goodness ni God sa kabuhi nila. Sa ngayon, yung Joey niyang isang babaylan, isa na siya nang nag-share ng Word of God sa lugar na yon. At madami na doon ang natanggap at nagkilala na Diyos na buhay natin. Daily habit ni Georgia na patugtugin ng malakas ang 1233 DYVS, ang FEBC station sa Bacolod City. Naririnig ito ng kanyang kapitbahay na hindi naman close sa kanya. Pero later on ay nakakilala ito sa Panginoon dahil dito. Ngayon kasama na ni Georgia ang kanyang kapitbahay at ang pamilya nito sa isang local church. Pero sa lahat ng blessings na tinetreasure ni Georgia, greatest joy para sa kanya nang tanggapin ng kanyang mga anak si Hesukristo. Ako po si Keisha Ann Marie Castor, isang registered pharmacist. Bali, nung elementary po ako, nakarinig na po ako tuwing Sabado sa istasyon po. Tapos na-mold na po ako. Malaking tulong po sa akin na makarinig ng mga Bible stories. At habang nakikinig yung mother ko, kasi everyday po talaga sa stasyon ng DYBS yung aming radyo sa bahay. So, technically, nakarinig din kami ng salita ng Diyos sa istasyong ito. So, lumalaki po ako, nakikita ko po sa nanay ko na kung paano siya binago ng Panginoon at kung paano magpagamit sa Panginoon na naging faithful sa Kanya sa aming paglaki. Makikita ko sa Kanya yung passion niya, yung heart niya, kasi nung baby pa po ako, nung natagpuan niya yung istasyon nito, tapos yung family namin po isang nagsiserve sa Panginoon dahil po sa pakikinig niya at sa kanyang passion po na mag-serve sa Panginoon at maglingkod po na faithfully hanggang ngayon po nagsiserve. Iba talaga yung may guidance ka na meron kang godly parents kasi yung salita ng Diyos magbibuild talaga sa family at saka maging center. Ang narinig natin kay Keisha ang mismong legacy na nais iwan ng kanyang ina sa kanilang pamilya. Sobrang halaga kasi yan yung yaman na may bigay ko sa mga anak ko. Kahit wala na ako, yun talagang sabi ko na patuloy sila sa Panginoon. Kasi sa Panginoon, wala ka nang hanapin pa. Kasi gusto ko yung naranasan ko at nabigay sa akin na regalo ng Panginoon, gusto ko maranasan din nila. Kasi iba talaga pag kilala mo ang Panginoon at may totoong relasyon ka sa Panginoon, sabi ng Panginoon. Magtanim tayo at siya ang magpatubo. Mula sa kanyang marriage hanggang sa simpleng pagpapatugtog ng gospel broadcast, na witness ni Georgia kung paanong nagbibigay buhay ang Panginoon. Bilang isang media ministry, patuloy nating ibinabahagi si Hesukristo upang sa alinmang lahi ang kanyang ginawa ay papupurihan at ihahayag nila ang mga gawa niyang makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay hindi mawawala ng kabuluhan at isasagawa ang kanyang layunin kung bakit niya ito pinadala. Has God used our programs to impact your life and community?
i-share mo sa amin yan sa info@febc.ph. To support FEBC's gospel broadcasts and bring hope to more people, bisitahin ang febc.ph/give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Mga kids! Ready na ba kayo? Are you ready? Tuwing Sunday morning, makakasama niyo kami para mag-enjoy sa mga kwento mula sa Bible. May kantahan at sayawan din. Kaya huwag kalimutan makinig every Sunday, 7:30 a.m. sa 1116 DXAS, your community radio. Mapapanood din ang Move Kids Radio sa ating official FB page and YouTube channel. Kita kids mga ka-move! Move Kids Radio! Ang ganda, no? Malinis ang dagat, malinaw ang tubig, at mga bata malayang nakakapaglaro. Parang paraiso. Sana ganito lagi. Pero sa bawat plastic na itinatapon natin, sa bawat basurang napupunta sa mga ilog at dagat, unti-unti itong nawawala. Hindi lang dagat ang naaapektuhan, pati isda, ibon, at tayo rin. Kung tuloy-tuloy to, baka balang araw, puro basura na lang ang mga alon. Kaya dapat kumilos na tayo. Tumanggi sa single-use plastics. At siguraduhin na ang bawat basura na pupunta sa tamang basurahan. Kapag sabay-sabay, malaki ang epekto. Para sa atin at para sa mga susunod na henerasyon. OHAS, our journey for a sustainable future. Para sa kalikasan, para sa kinabukasan. Ang kalikasan ay buhay. Ingatan natin ito. Kasama ang OHAS, kumilos na. Ginoo, among gibayaw sa pag-ampo ang nasod namong Pilipinas. Alang sa matag empleyado sa gobyerno nga napili o gi-assign nga mahimong usa ka public servant. Hinaot nga ang matag alagad sa publiko magtagad sa gitugyan kanila sa katawhan. Ginoo, tabangi sila nga mahimong maayong panig-ingnan sa pag-alagad uban ang pag-amping, pagkamatindanon, pagka-epesyente o pagka-dili mapihigon. Og paghatag og paglaom og inspirasyon sa mga kaubang alagad sa publiko ug sa matag lungsuranon. Hinaot nga palig-uno nimo ang dili pag-apil nila sa pangurakot sa gobyerno ug maisugon sila nga pugngan ug ibutyag ang sayop nga mga buhat sa matarong ug angay nga pamaagi. Kami nagaampo, Ginoo, nga ilang masagubang ang mga hagit sa modernong panahon aron matag adlaw mahimong magsilbi sila nga adunay kahusayan. Hinaot nga ang matag alagad sa publiko magkinabuhi sa panaad nga mahimong mahigalaon sa Dios, mahigalaon sa tawo, mahigalaon sa kinaiyahan ug nasyonalistiko ngadto sa pangandoy sa usa ka lig-on, hayahay ug linaw nga kinabuhi alang sa matag Pilipino. Kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
serbisyo publikong aksyon. Ang landslide o pagguho ng lupa ay dulot ng malakas o tuloy-tuloy na pag-ulan o paglindol. Kadalasan itong nagaganap ng walang babala. Para manatiling ligtas, narito ang mga dapat tandaan. Iwasan ang mga lugar na tinukoy na mapanganib o landslide hazard area. Iwasan ding magtayo ng anumang istruktura sa mga lugar na ito. Alamin ang sistema ng paglikas sa komunidad para sa mga sitwasyon ng landslide. Maging alerto sa mga babala ng kalamidad sa inyong komunidad upang agad na makatugon dito. Maghanda ng emergency kit. Laman nito ang mga pagkaing di agad nasisira, first aid kit, flashlight at ekstrang baterya, tubig at ilang mga damit. Sumunod sa utos o payo ng otoridad na lumikas sa inyong lugar kung ito ay isang landslide hazard. Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark. Nako, wag mo na munang isaksak, baka mapano ka pa. Wag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na. Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo. Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable. Oo, sige Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Ano ang sintomas ng sakit na AIDS? Paulit-ulit na lagnat, mabilis na pagbaba ng timbang, labis at hindi maipaliwanag na pagkapagod, matagal na pamamaga ng lymph glands, mga sugat sa bibig, anus o ari, pneumonia at iba pang impeksyon sa baga, diarrhea na tumatagal ng higit sa 1 linggo, red, brown or purplish blotches sa balat, nawalan ng memorya, neurological disorder, at depression. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na health city office upang magpa-test para sa HIV status. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Naku, lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush. Dami ko na ng mga assignments. Mauubusan na ng battery tong laptop ko eh. May charge na nga muna. Hala, hindi ba pala ako nakakapag-plancha ng uniform? Makapag-plancha na nga muna ngayon. Bakit nakapatay yung TV? Championship game ngayon. Baka hindi ko mapanood. Mabuksan na nga to ng maantabayanan. Aba, mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga yung mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente. Naku, baka masunugan pa tayo niyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan ha. Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya po ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ito ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, alas 8:01 na ng umaga. Good morning muna kay Fuly Sales Primo.
Happy blessed birthday po. Ayan, sabi niya. And kay Ma'am Liliana Hunt, good morning, pidi kita muchas gracias kunal maganana ialaba kita. Kun Diyos kay maganana taayuda ka naton bisya na mag-aanak o apo el magatsyempo nuay kita nakasa kay busy na trabaho. No pwede kita sen con el di atunana kay el suyo naturaleza firme el amor y concerne na familia. Yan po yung reflection niya no sa ating segment Salita at Tanong ngayon na we should be thankful doon sa mga taong nag-aaruga sa atin. So, thank you po sa ating mga nanay. And kay Tristan Gulay, buenos dias Kuya Robin, Ate Sara, Ma'am Mife, good morning Ma'am Sara May and Sir Robin. Sale Informao. Prevenir enfermedad y saber el magacura. Junto con el Zamboanga City Medical Center. Serbisyo con Compasyon. Ayan, ngayong araw po ng Miyerkules, isang magandang discussion o talakayin na naman po ang magaganap dito sa ating segment Serbisyo con Compasyon. At pag-uusapan po natin ang tungkol sa World Hospice and Palliative Care. Hanggang sa huli, may kalinga pa rin po. Makasama po natin ang isang family medicine specialist from ZCMC, Dr. Murijam Espares. Doc, good morning. Hello po, good morning. Assalamualaikum. Ayan, welcome po. Welcome Thank you po sa ating radio station DXAS. Doc, no, siguro sa iba hindi pa po sila familiar dito po sa term na hospice care and palliative care. Pwede niyo po ba, Doc, i-explain sa amin ano po ito at ano po ang goal nitong awareness o celebration na ito, Doc? Opo, no, ang hospice and palliative po ay marami pong hindi pa masyadong nakakaalam nito, pero ito ay isang bagong specialization po na tumutulong po. So, nagbibigay po kami ng serbisyo. Ang serbisyo, usually po, ang mga pasyente natin ay nasa life-threatening or life-limiting. So, ibig sabihin na ang mga life-threatening, ito na po yung mga sakit ng merong, like, mostly po talaga yung merong cancer, no? Be it po curative or ibig sabihin din na mga nasa stage 4 or nasa terminal diseases po na in which po pwede po talaga yung matre-threaten yung life mo. Kasi right now po kasi hindi rin natin masasabi, no, even with the mga gamot or even curative mga treatment po, usually nasa life-threatening or life-limiting illness. So ang palliative and hospice po na serbisyo ay nagbibigay ng kalidad sa buhay, no? Pagbibigay ng supportive na management tulad ng pain management po. So usually, ang mga pasyente na nandito sa sitwasyon na ito, meron pong pain. Isa pa po niyan, yung mga iba pa pong mga, like hindi lang po pain, di ba hubad, magkakaroon ka ng ganitong sakit, ibig sabihin, mataas din yung anxiety, minsan din kino-question mo, bakit ikaw pa ang nagkaroon ng ganito? So, marami pong cases, minsan din spiritual, no? Spiritual, i-question mo din. Tapos, minsan nawawalan ka po ng hope. Nawawalan din ng hope. So, bale, ang pagkakaroon ng ganitong sakit, bale, hindi lang naman siya, ibig sabihin, mas yung kalidad ng buhay mo, hindi po natutuon. Kasi nga, kung medical lang puros tayo, no, hindi natin nabibigyan din ng pansin ang mga ganitong serbisyo na ibig sabihin yung kalidad ng buhay mo, yung gusto natin outcome kahit nandito ka po sa sitwasyon ng ganito. Doc, ito po ba din, Doc, yung in other word po, yung parang may mga taning na po sa buhay? Ito po yung... or hindi naman po? Mostly naman po, 'di ba? Kasi po ang palliative po, according po sa WHO, although nasa life-threatening, ibig sabihin, example, yung cancer po, kahit stage 1, stage 2, stage 3, or pwede pa sila pong curative. Okay. May pwede mo pang mapawala ang sakit. Pero sa totoo po, syempre, hindi natin masasabi, di ba yung buhay natin ay
Ibig sabihin, it doesn't mean that even at the curative state, 'di ba, hindi ka pa rin threatened. Tama. And then meron din tayo mga heart failure, even yung mga ano din po, yung nagda-dialysis, yung CKD po, pwede pa rin po ma-threaten yung life, no? So, ibig sabihin, not necessarily po na nametaning na ang buhay. Yes po. Pero, most of the time po, yung serbisyo namin ay mas mabibigyan din namin ng kalidad ng buhay. Yung lalo na po, nandito na po sa terminal stage, which is yung tinatawag naming hospice. Okay. Paano po natin isinasagawa po, Doc, yung pagkalinga po natin sa kanila? Like for example po, Doc, tama po ba ito na may pinagkaiba yung hospice care sa palliative care? Magkaibang grupo po ba ito? Tama po ba yun? Actually po, palliative care can be hospice po. Ibig sabihin, si palliative care po, malaking umbrella. Sakop niya si hospice. Pero ito pong si hospice, hindi po siya magiging palliative kasi po, within the hospice care, nandito na po siya sa usually, example natin yung cancer, na hindi na po, kasi even sa stage 4, na pwede pa natin siyang mapalit. Ibig sabihin, pwede pa natin ma-extend ang buhay nila, no? Kasi even hindi natin siya mapawala. Pero within the hospice care po kasi, wala na po tayong taga-control. So, ibig sabihin, ang mga ganitong sitwasyon, progressive po kasi yung sakit nila to the point po, syempre, metaning po ang hospice. Terminal po kasi siya. Paano po natin isinasagawa, Doc, ang pag-aalaga? Like for example, ang iniisip ko po ngayon kasi, i-admit po ba natin ang patient or meron lang po tayo monitoring, follow-up, check-up na gagawin sa kanila? Opo. Minention nyo po kanina yung World Hospice and Palliative po, di ba? Actually, ang tema po ngayong taon is universal access to palliative care. So, ibig sabihin, right po natin lahat to access this kind of serbisyo po. So, ibig sabihin po, actually, sa Zamboanga City Medical Center po, meron po kaming outpatient po department na in which po every Tuesday, nandun po kami sa cancer center. So, 9 o'clock to 11 a.m. po. So, usually nire-refer po yung mga pasyente or yung mga pasyente, pwede din po pumunta doon para ma-avail po ang serbisyo namin. Ang serbisyo namin po, usually, no, yung mga cancer or even po other diseases, no, na nagkakaroon ng pain. Ibig sabihin, sobra ang pain, no? Kasi syempre pag may sakit ganon, so we usually give mga pain management and also we give counseling po. Yung counseling services po natin is that we give on how to, at least malalaman natin, we let them vent out, maririnig natin po kung ano po yung mga naiisip nila and matutulungan natin po sila all throughout the journey, no? All throughout the journey. Siyempre, itong sakit, pwede pong, siyempre within your lifetime na rin, no? Na kailangan mo din maging guided, even sa decision making, no? Kasi burden din po yan ang pag-iisip. So, bale po, ang sa atin is holistic talaga, no? Psychosocial din. Nagbibigay po din kami ng mga alibyo sa mga ganon. Something na decision making, counseling on how to cope, and what is the meaning of life, no, and even mga procedural, no, if ever yung decision nila meron pa silang iniisip, they can come to us actually po to avail these services. So every Tuesday sa Cancer Center po sa Zamboanga City Medical Center and sa outpatient department po ng Family and Community Medicine every Wednesday po 9 to 11 a.m. po. Marami po ba tayo dong mga pasyente na pumupunta sa ZCMC na under na po ng palliative care? For now po, actually, pag na-admit ang mga pasyente, no, yun din po, nakakabigay din kami ng serbisyo, nire-refer sa amin yung mga pain management and also yung for psychosocial support. Kasi once with this disease, ibig sabihin merong sakit na ganito,
kailangan mo silang makausap. Kailangan mong marinig kung yung level of understanding nila, naiintindihan po ba nila? Tapos yung level of expectation. So from this po, yung level of understanding, kung meron po silang misperception, so tinatry po natin yung i-correct. No? Kasi minsan nandyan na, or binibigyan din natin po ng commitment, no? Commitment of care. Kasi sa mga ganito, di ba, usually ang mga pasyente natin is nasa life-threatening or life-limiting. So, ibig sabihin, kung nandito ka sa stage, di ba, so, ibig sabihin kung kailangan ng mga decision-making or ayaw nila, hindi nila ito maintindihan, nagbibigay po kami ng oras, no, para pagkausapan, no, at saka somehow as a family and community medicine specialist and also a palliative and hospice specialist also, we give also family meeting. So, kasi iba din po yun para makapag tayo gawa ng isang desisyon all throughout this journey. Diba? Kasi at saka gumagawa din tayo ng advanced care planning na ibig sabihin, planuhin natin. Kung if ever nandito ka sa stage, kung curative pa, syempre mas aggressive tayo. Ito ang mga procedure like chemotherapy, radiotherapy. Dapat yung commitment mo para hindi mo ma-abandon yung care mo. So, kung if ever hindi ka na sa curative, nandito ka na sa palliative, kahit stage 4, pwede pa naman din, di ba? Meron pang chance, hindi pa rin natin yan masabi. Pero kung if ever, hindi natin mapawala, pero palliating, pwede pa tayong gumawa or makamodify ng mga management na para sa kalidad ng kanilang buhay. Kung if ever palliating, hindi na kaya ito, hindi na pwede makontrol, darating tayo sa hospice. So, ibig sabihin, yung care po namin, nandyan, mas lalo nandyan kami. Kasi lahat, di ba, ng ganitong sitwasyon, mas magkakaroon sila ng, ibig sabihin, mas mataas ang anxiety, mas mataas ang pain, lahat po. So, nag-guide po natin yan. All throughout this goal is quality of life, no? And then, even until death po, ang pamilya po nagagabayan namin kasi hindi naman po lahat, 'di ba? Pag ganito kasi medyo mahirap, mahirap tanggapin, may grief tayo. And then dito din nakakapagbigay din tayo ng counseling on how, 'di ba? On how to cope up also. So ibig sabihin mga ganito, kung matitingnan natin ang mga pamilya or even the patient ganito, nag-anticipatory grief, binibigyan natin sila ng meaning. So, ibig sabihin, all throughout this journey po. Kaya po, eto pong palliative as that, yung tema po natin ngayon, access, universal access, dapat magkakaroon sila. It's because po, yung quality of life po ng in each and everyone, even at this time na po ng life-threatening or life-limiting, mas mabibigyan po sila ng pansin. Kasi, yun po, no? Opo, kumbaga ang gusto natin iparating sa ating mga pasyente hanggang sa dulo ay bibigyan natin sila ng pag-asa. At maganda po yun, Doc, no? Meron po tayong holistic approach, may psychological, may spiritual, emotional, lalo na po yung emotion kasi yan po talaga yung mas nagpapabigat sa sakit. And good thing yung na-mention nyo din po, Doc, na hindi lang yung pasyente ang ating inaalagaan, binibigyan ng kalinga dito, yung pamilya din na sino magiging watcher at mag-aalaga. Opo. Pero Doc, meron pa po ba tayong mga barriers para po ma-prevent na hindi pa talaga ma-access ng ating mga kababayan, lalo na po dun siguro sa mga malalayong lugar, no, itong ating service po na hospice. Opo. Paano po natin ina-address? Yes po, yung barrier po kasi is that syempre hindi nila po alam. And minsan po nagiging stigma sa kanila na i-refer sila sa palliative dahil nasa metaning syempre, di ba, na wala nang magagawa pa. Okay. Pero where in fact, no, ibig sabihin marami tayong magagawa. And even kahit marami tayong magagawa, no? Kasi as we could see, 'di ba, sabi mo yung universal access, yun nga po, yun yung barrier, stigma po talaga. Ayaw kasi nila, kasi feeling nila, iba, parang
wala na talagang gagawin sa kanila. So, yung access naman, yun nga po. For now, dito po sa region natin, ako pa lang po yung palliative and hospice specialist. Pero inshallah pa, magkakaroon po tayo ng marami. And nagpa-plan naman po kami sa departamento namin sa Family and Community Medicine to have more palliative and community medicine specialists po. And sa family medicine naman po, tinitrain din namin po sila somehow para maging palliative care provider. And we have also the mga doctors po, family medicine, or if ever gusto nila pong mag-refer or ganun po, pwede naman po sila mag-reach out, para mabigyan po sila ng guidance. And I think po yung Department of Health is also rolling out na ibibigay po ang ganitong serbisyo sa primary, ibig sabihin sa community setting. So in case po na mayroon ganitong mga sitwasyon, alam po natin paano natin bibigyan serbisyo even at sa mga grassroots sa malalayong lugar. And then kung kailangan talaga ng specialist po, yung mga referral system. Yung ating mga kasamahan din po, Doc, dito sa pagbibigay ng palliative care, paano po natin masisigurado na sila din po mismo ay encourager po sa ating mga pasyente? Kasi di ba minsan napapagod din po sila nag-absorb din lahat. Kasi na-absorb din po for sure ng ating mga doktor itong mga sitwasyon ng ating pasyente. So paano natin napapanatili na sila po ay matapang sa pagharap at sa pagtanggap ng mga problema po ng ating mga pasyente? May quality service pa rin. Yes po, totoo po yan. In every healthcare provider, nagkakaroon pa rin po tayo ng compassionate fatigue na tinatawag. So ibig sabihin, and mostly doctors also is having that. And so ibig sabihin, bilang doktor din, kailangan mo din hanapan ng paraan na yung self-care, and at least in this type of vocation or service, you also know how to yun parang ibahin din. Kasi ayaw natin na magbigay ng serbisyo na mawawala yung magkaka-clouded po yung judgment natin. So yun po, so at least po magkakaroon pa rin ng self-care po ang mga doctors. Yes, and then somehow also do some debriefing, mga ganon din po. Kailangan din ilabas kung ano yung mga things that also could bother them. And I think it should be sa lahat naman, it should not be in the way also we have to debrief or also vent out yung mga feelings, valid naman po sa lahat, especially po sa mga healthcare provider din po. Kasi at the end of the day po, gusto natin din makapag-serve with sincerity and compassion. So when the time comes siguro, kung ma-feel mo yung fatigue na yon, you also need to check yourself. And then spirituality also would matter in every kung sa lahat naman po, in whatever religion they believe in, or if ever they do not have, but also your quality of life matters also. Hindi lang din yung patient. Ayan po. How about po, Doc, yung sa mga pasyente na nag-iisip, pag na lang ako palliative care kasi dagdag gastos lang yan. Paano po ba nagiging mas affordable po dito sa ZCMC? Well, of course, sa Zamboanga City Medical Center is a government hospital, the Department of Health also. Actually, there are also yung society din namin po sa palliative care po is trying also to lobby on yung mga PhilHealth po na provisions, especially kasi po we are also known to give home care services wherein we go also to houses, ibig sabihin primary or community ito po. So not all kasi, especially in the hospice or terminal, di ba, nakaka-avail pa, pupunta pa sila sa hospital, para kasi most of them bedbound na nandoon. So through this also inshallah po na
magkakaroon para yung universal access nga po ng palliative mas mapalago pa natin. So in Zamboanga City Medical Center kasi they can just go and get that services. As I have said, meron po kaming Tuesday and Wednesday po. Dito naman po tayo, Doc, sa mga challenges po. Ano po yung mga challenges naman po sa part po ng GCMC para makapagbigay po ng mas maayos na serbisyo sa ating mga pasyente? Kasi pwede po natin gamitin itong tool ngayon na manawagan po sa ating government, no, or sa ating community, sa ating hospital din po mismo. Ano po yung mga gusto nyo pong mga ipanawagan din po sa mga pagkakataong ito? Well, so far, of course, we understand din, and somehow, we could not, if ever man, we could not always parang want to implement if it's half-cooked, no? And we also believe if ever yung sa mga PhilHealth, if it would come hopefully, we are trying din our best. And even in Zamboanga City Medical Center, we are also, also we have this cancer center, and then we have this actually sa cancer center kasi nandun po lahat ang mga specialists, and then we also have this mga social support, from the government. Although for now services like home care po talaga is maganda sana, but I'm very hopeful na inshallah we could give it, diba? Parang we'll just take it one day at a time for now, especially ako pa lang po yung specialist dito, and then although I have my department, yung family and community medicine, hopefully next year po, meron po kaming ma-send na isa para po mas malaki po din ang coverage, Kasi just like you said, di ba? Kung medyo yung compassionate fatigue, hindi din kaya ng isa, ng magbibigay ng serbisyo, gaya ng ako pa lang po. So, by next year po, yun po yung hinihingi din namin, and in which po, yun din ang magkakaroon na ng akong kasama. Ayun. Magiging hospice and palliative care specialist din po. Ayan. Kasi nagte-training po kami, fellowship. Ayan po. Sige po. At ito po, Doc, bago po tayong manawagan po sa ating mga tagapakinig, meron din po ba tayong misconception, Doc, na dapat nating itama ngayon? Siguro 1 or 2 misconception. Mostly yung mga gamot sa pain, Yung mga yung misconception, parang pagbigay ng morphine, parang ginagawa daw yun para mapabilis, yung kasi meron talaga silang misconception about that. So usually the patient would just take all the pain, parang ganyan, kahit sobrang sakit, wag mo muna akong bigyan nito, or mga ganito, in which yung quality of life nga nila na nasa-sacrifice. So, yun nga po, ang palliative care misconception po na i-refer ka dyan, wala nang gagawin. So, yun po yung mostly, di ba, ang mga misconception nila. So, para sa akin kasi, ang pagbibigay din ng pain management, uunahan din natin, at saka even anxiety. Kasi while you're in this journey or even in this disease, kasi ibig sabihin, pag nagkakaroon ng pain, pwede po actually mas gumabe ka, di ba? Kasi iba rin yan eh. When meron ng pain, actually, lugmok ang mga tao. Ibig sabihin, hindi na nakaka-function, di ba? So that's why you need to actually, kailangan natin i-manage yun. Ang goal pa rin natin is they could function and they would also feel na, di ba? So once kasi hindi natin din iti-treat, the more actually magiging toxic ito, or even yung anxiety. Pag hindi natin din pagtutuunan, so ibig sabihin, may sakit ka na nga, hindi ka pa makatulog, parang wala ka pang hope. So ibig sabihin, ang body mo din dyan, naapektuhan. So ibig sabihin, yung pagkakaroon mo ng sakit na ito, pain and those distresses o mga anxiety, actually
mas nakakalala siya. So, kailangan natin bigyan ng pansin. Even with this disease, kahit sabihin mo, ala ka, parang metaning. Kasi isipin lang nila cancer, metaning na, di ba? So, pero despite that, pwede pa natin, just like any other diseases like hypertension or diabetes, pwede lang natin na-extend. So, ibig sabihin, hanggang may buhay, di ba? May pag-asa. May pag-asa. So, oo. And kasi, minsan sila na ang ayaw. Kasi, may pain sila eh. Tsaka kung ano-anong iniisip nila. At tsaka yung psychosocial support. Even their family do not know on how to support them. Yung caregiver niya, ibig sabihin na pagod na kasi hindi natin na mobilize. So, ito yung advanced care planning. Lahat po yan, minomobilize natin. Alam natin kung paano natin gawin. So, along with that, ibig sabihin, mabigyan natin ng tuon. So, sa mga studies nga, kung binibigyan natin ng palliative care, ibig sabihin, mas tumatagal sila. No? Ibig sabihin, ganun po siya kaganda. Even the morphine, it does not actually hasten, no? So, ibig sabihin nun, kami po as a specialist, may pain specialist naman po, yung anesthesiologist, or kami din po, pwede din po mag-manage ng pain nila. Pag once po ito natin ma-manage, the more, di ba, feeling nila yung wellness pa rin nandoon. So, yun ang misconception, no? About palliative. So, it doesn't mean nandito ka sa situation na to or yung pain kailangan natin i-take as punishment. Since ang goal pa rin natin, even nasa life-threatening or life-limiting pa, gusto pa rin natin naman, di ba, mabigay itong serbisyo for that quality of life. Ibig sabihin quality, no? And then, yung thinking na on how to cope. Even now, as you could see, life is so short, even with the disease. It may be terminal or ano, pero may namamatay naman na hindi terminal, di po ba? So on how you think about it is that, you know, you just have to fight and then think about on how to survive each day, no? And give that, and then quality. Ibig sabihin quality, psychosocial, the family, tell about the love, the expression of support, and then it is not too late also to ask forgiveness and all, and go back to every spirituality that you need, no? Kaya every time when we have this patient under our care is that once darating po yung panahon, no? I mean, it's a good death. It's because a lot of resolutions among family and among yourselves also nagawa natin. So, that is actually inevitable. And we might very, you know, prepared for it, not to be, you know, not to be feared on, but to face every, di ba? Even with this life-threatening or not. So, might as well try to speak up, try to ventilate, and we have to do this, no? Yung mga advanced care planning din natin. At saka kung ano ang goal natin. Para din, meron ng mga hindi unnecessary, mga unresolved, nare-resolve natin within, no? Ayan. Yun po talaga. Yes, gusto ko rin po dugtungan yung sinabi ni Dr. kanina na hindi talaga maiwasan ang death. Actually, death is appointed po yan. Lahat po tayo, may kanya-kanya po tayo appointment, kailan yan. Pero alam nyo po, hindi po masama ang kamatayan kung secured po ang ating spiritual life dyan sa Panginoon. Actually, for me to live is Christ and to die is gain. Ganansya te para kanatum. Pero yun nga, kung may suffering man tayo ngayon dahil sa ating sakit, nandito po ang ZCMC. Tutulungan kayo hanggang sa pinakadulo po. At sa ating mga kamag-anak, ito rin po yung panahon. Kung pinakita natin ang ating pagmamahal sa kanila noong mga panahong okay pa sila, mas dapat po natin ipakita ngayon yung love natin sa kanila. At sa ating mga tagapakinig, kung meron ka yung mga challenges sa buhay, like ngayon po, no, meron kayong sakit. Ako, may sakit din ako, no? Actually, may tanning din ako, pero 5 years na, praise God, extended ang aking buhay. Pero eto nga, sa ating mga remaining days, lapit po natin ang ating buhay sa Panginoon at tanggapin po natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Doc, maraming salamat po sa inyong panahon, sa inyong pagpapaliwanag, encouragement po para po sa lahat ng ating mga tagapakinig. At
muli, maraming salamat sa ating naging guest ngayon, Dr. Nurijam Espares. God bless you po, Doc. Same po. God bless po. Ayan. At syempre, maraming salamat din sa ating radio technician, Kuya Rolando Alfonso. Abangan niyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sincoman. Magkarinigan po tayo muli bukas, alas 7 ng umaga muli. Ako po si Sara Mito Labing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410.